Kamusta pong muli mga katambay, mga kababayan? Si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Mga Kababayan. Nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po, nakapagtataka po mga katambay. Yung dalawang party list po ay talagang kinansila po nila ang proklamasyon nito. Hindi po yata matutuloy ang proklamasyon ng BH Party List at ang Duterte Youth. Alam naman natin itong dalawang party list na ito ay talagang ito po ay nagsasalita at talagang binabangga at nilabanan po nila yung mga issue po ng Kamara. Di ba? Ng House of Representatives. Nakita po natin, nagsasalita po dyan ang BH Party List, lalo-lalo sa ginawa po nilang mga budgeting. Di ba? At lalo-lalo po ang Duterte Youth. Bakit po kaya hindi po nila ipoproklama ang dalawang party list na ito? Mukhang may nangangamoy mga tambay. Mukhang something, something wrong. Di ba? Saka, bakit? Di ba? Komentuhan po natin. Pakinggan po muna natin ang balita at komentuhan po natin kung bakit kaya. Labis na ipinagtataka ng bagong henerasyon party list ang naging batayan ng National Board of Canvassers para ipagpaliban ang proklamasyon sa kanilang pagkapanalo sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Sa isang opisyal na pahayag, kinuwestiyon ng BH Party List ang biglaang pagsuspinde ng NBOC sa kanilang proklamasyon bilang isa sa mga nanalong party list sa House of Representatives. Giit ng BH Party List, wala silang natanggap, nakita o kahit narinig ukol sa umano'y kanilang kaso. Kaya naman kino-question ito kung papaano sila sasagot o mapapanagot sa isang akusasyon na hindi nila nalalaman o walang anumang detalye. Giit ng BH Party List, sila ang kinatawan ng 319,803 na mga botante na anila ay dapat na irespeto ng COMELEC. Ayon sa grupo, handa silang harapin ang anumang reklamo laban sa kanila. Subalit hanggang hindi ito maayos na naisa sa publiko at dumadaan sa tamang proseso, ito ay maituturing na paglabag sa saligang batas ang pagsuspinde sa kanilang proklamasyon. Samantala, plano naman ng Duterte Youth na questionin sa Korte Suprema ang desisyon ng NBOC na ipagpaliban ang kanilang pagkapanalo sa eleksyon. Sa isang statement, sinabi ng Duterte Youth na ito ay hayagang pag-abuso ng COMELEC sa kanilang kapangyarihan. Sinasabing ipinagpaliban ang proklamasyon ng Duterte Youth dahil sa kasong inihain ng Kabataan Party List laban sa kanila noong September 2019 dahil sa umano'y misrepresentation sa sektor na kinakatawan ng grupo. Ayon sa Duterte Youth, kung talagang seryoso ang reklamong inihain ng Kabataan Party List laban sa kanila, bakit sila pinayagan na maupo sa Kamara matapos nilang manalo noong 2022 elections? Gayon din ang pagpayag ng komisyon na muli silang kumandidato para sa halalan 2025. Giit ng Duterte Youth Party List, hindi nila kasalanan kung hindi pa rin naaaksyonan ng COMELEC ang tinawag nilang hawsyaw na kaso. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC na may proseso silang kailangang sundin. Hindi po nangangahulugan na maaari hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso rin. Nangako naman ang komisyon na kanilang re-resolbahin ang issue sa dalawang party list bago mag-June 30. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming... Yan po mga tambay. Hindi nyo po ba napapansin? Bakit? Itong mga party list na ito ay ilang balik na po ito katulad po ng BH Party List. Hindi lang po nanalo na po yan. Ilang beses na pong nanunungkulan po ang party list. Hindi lang po dalawa. Napakaraming taon na po na naglilingkod ang party list ng BH Party List. Yung bagong henerasyon po yata yan mga kabayan bagong henerasyon party list, di ba? Wala pong problema. Bakit ngayon nagkakaproblema sa COMELEC? At ganun din po ang Duterte Youth. Di po ba? Kasi Duterte Duterte Youth. At sino yung hawsyaw na nagkakaso? Sino? Kabataan? Makakaliwang grupo? Ang nagkakaso sa Duterte Youth? Nakita nyo po? Nakita nyo yung, ito po ba'y nagkataon lang? Hindi. Di po ba? Duterte. At ang Kabataan Party List ay talo. Hindi po nakabalik yan. Di po ba? Kung lalagyan po natin ng logic, mga katamay, logic lang. Simpleng komento lang. Komento ko lang.
bakit po nila hindi po proklama? Bakit po? Kasi, kung lalagay mo ng logic, may umuugong po kasi sa House of Representatives na papalitan ang speaker. Bakit po papalitan? Dahil po papasok ang 20 Congress. Di po ba? At nagsalita po ang Vice President na gusto niya sana mapalitan ang speaker na tinatawag niyang tambaluslos. Di po ba? At sino po ang gusto niyang endorso? Ang kanyang kapatid na congressman na si Pulong. Numero ang kailangan. Numero. Pag nagbotohan po sa Congress, sa House of Representatives, para mapalitan ang tinatawag na tambaluslos, numero. Ilan po ba ang numero ng Duterte Youth? 3 congressman agad. 3. Di po ba? Kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod, itama nyo si Kamanong. Dahil po sila ay pumapangalawa sa pinakamataas na nakakuha ng boto ng party list. Kaya po makakuha po yata sila ng hindi bababa sa 3 seat o 3 seat. 3 upuan sa House of Representatives. Nagtaka na nga tayo dahil yung Akbayan nakakuha yata ng pinaka-top di ba? At itong 3 boto po 'yan. At yung bagong henerasyon na BH, hindi rin po boboto kay tambaluslos 'yan. Di po ba? Dahil yan po, nakita po natin yan, lumalaban po yan. Kumu-question po yan sa ginagawa nila, lalo sa pera natin, yung BH party list. Nakikita natin yan, tumatayo yan sa Kongreso para questionin ang mga maanumalya nilang ginagawa, lalo-lalo sa BICAM. Itong BH, nakikita ko po yan Talagang nakikipagdebate po yan. Nung panahon pa ni Stella Kimbo, natatandaan nyo po yon, di ba? Kinu-question niya po yon. Kaya makikita mong merong political. Komento ko po, political ito. Dahil yung BH, kung hindi nagkakamali si Kamanong, nakakuha rin po ng isang seat yan. Isang congressman, 4 na agad ang boto. Para po palitan ng speaker, hindi po ba? Comelec Chairman, George, nagkataon lang po ba na i-delay nyo na i-delay para dito sa pagpasok ng 20 Congress? Kaya ay hindi makaboto para sa pagpapapalit o pabagsakin at palitan na ang tinatawag na tambaluslos na speaker? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, 4 na congressman yan, 4 na ulo yan na hindi boboto, lalo-lalo ang Duterte Youth. Di po ba? Dahil alam naman po natin, ang Mindanao, lalong-lalo po ang Davao City, ay hindi po makukuha ni tambaluslos ang boto po ng mga congressman dyan. Dahil mismo sa Davao City, ay lahat po ng partido ng Duterte ay nanalo. Lahat po ng congressman na partido po ng dating Pangulong Duterte ay nanalo sa Davao City. Ilang boto na po yan magmula kay Pulong. At may anak pa siya. May anak pa siya na nanalong congressman. Di ba? At tinitiyak ko kung tumakbo po si Congressman Ungab, taga Davao City din po yan. Kung hindi nakakamali yung lingkod, boto pa rin yan para patalsikin at palitan ng tambaluslos. Paano pa yung mga congressman sa mga probinsya ng Mindanao at probinsya ng Bisaya? Di po ba? Karamihan ay nanalo partido ng BP Sara. Di po ba? Kaya po, ito po ba'y nagkataon lang para hindi mo iproklama? Dahil ito ring Duterte Youth ay nagsasampa po ito ng impeachment at marami po isasampa impeachment ito. Mga kababayan, naumpisahan na po nila yung isasampa nila impeachment. Ito po kasi hindi po nila tinanggap Dahil nga po halala na. Pagbukas ng 20 Congress, ipupus po nila impeachment, lalo-lalo po yung ginawa po ng Pangulong Marcos na paglabag sa batas ng saligang batas natin, ng ating judicial, ng ating Korte Suprema, yung proseso ng batas na ginawa nilang pagkikidnap di umano sa dating Pangulong Duterte na hindi mala nakatikim ng parehas na paglilitis ng batas sa ating bansa. Walang due process.
itinakbo, kidnapping. Impeachable po yan. Hindi ka sumusunod sa batas. Di po ba? Kaya dapat i-hold. Mga kababayan, dapat i-hold. Hindi iproklama. Dahil nga po, napakarami pong bagay na mangyayari na po pwedeng gawin ng Duterte Youth. Yung pagboto sa pagpapatanggal sa speaker at yung pagpasa ng impeachment sa House of Representatives. Di ba? Sa Solicitor General. Ipapasa niya sa Solicitor General yan ng House paano po may papasa ng Duterte Youth ang kanilang impeachment? Di po ba? Sa bagay, pwede naman po yan. Pwede naman po ipasa yan, mga tambay. Marami naman po pwedeng gamitin dyan. Kahit po sila ay hindi po yata maproklama. Pwede pa rin po nilang ipasa yan. Dahil yung mga komunista nga yung mga komunista, nagpapasa ng impeachment sa Vice President. Di ba? Kaya lang ang question po natin, masyado yatang pinupolitika. Chairman, Comelec Chairman George, ano na po? Hindi po ba nakakahiya ang ginagawa nyo? Pinapatulan nyo? Napakatagal na. 2019 pa. At ang nagkakaso pa ng House Show na kaso, makakaliwa. Kabataan Party List. Nakakahiya po tayo niyan. Naglingkod na po yan. Lalo-lalo ang BH, ang bagong henerasyon. At ang Duterte Youth, naglilingkod dyan. At binoto yan ng taong bayan, mandato yan. At napakalaki na nakuha ng Duterte Youth. Mahigit 1 milyon ang nakuhang boto niyan. At 300 plus naman ang bagong henerasyon. Di po ba? Nakakahiya naman po Comelec. Nung kayo lang po ang naging Comelec, napakarami na pong issue yata. Ang inyo pong mukha po yatang kinukontrol nyo po yata ang taong bayan, ang mandato, ang kagustuhan ng taong bayan na maglingkod. Mukhang buka yata kinukontrol nyo po yata. Kayo po ay hindi halal ng bayan. Ipapaalala lang po namin, Chairman. Kayo po ay hindi binoto ng taong bayan para maglingkod dyan sa Comelec. Kayo po ay inappoint lang po dyan. Di po ba? Nakakahiya po. Kung tutuusin nga, inappoint po kayo ni dating Pangulong Duterte dyan. Ang dating Pangulong Duterte po nag-appoint sa inyo. Pero ano po nangyayari ngayon sa inyo? Mukhang nagagamit po yata kayo di umano ng bagong Pilipinas di umano ngayon o binagoong ang Pilipinas kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At nagagamit po ba kayo ng speaker na tinatawag na tambalustos di kaya? O nagkataon lang po ba ito? First time lang po ba ito nangyari? Mga kabayan, kinu-question po ang partido o sinasabing party list. Kinu-question nyo ang party list ng Duterte Youth dahil ito ay tumutugma o sinasabing sa Duterte. Bakit hindi po natin questionin ang tingog? Ang tingog party list po ay pag-aari po yata ng mga tambaluslos. Bakit hindi po natin suspindihin? Di po ba? Parang walang logic. Sinisingle out mo ang Duterte Youth dahil ito ay sumusuporta sa mga Duterte at binabatikos ng makakaliwa ng kabataan. Sige nga, kabataan party list. Makakaliwa. Ano yung pumapabor kayo sa makakaliwa? Saka mas conflict of interest ang party list ni Congress ni Speaker na tinatawag na tambaluslos, yung kanyang tingog. Sila ang may-ari daw niyan ayon sa Vice President. Huwag nga raw po iboto yan Dahil diyan napupunta ang napakalaking pera ng bayan diyan sa tingog. Bakit hindi kinu-question yan? Di po ba meron po conflict of interest yan? Dahil pag-aari ng Speaker, yung party list, di umano? Di po ba? Chairman? Anong klase? Napaghahalata po yata kayo, Chairman. Questionable na nga ang ginawa po ninyong pagpapatakbo ng halalan nitong 2025. Questionable na nga. Dahil napakaraming overvoting. 16 million mahigit ang overvoting. Sobra-sobra. Pero wala pong aksyon.
Wala kayong yaw-yaw. Di po ba? At ayaw nyong pabilang muli. Kayo po ang may tinatago. Kayo po ang marami po kayong sasagutin sa taong bayan. Hindi po ang party list ng Duterte Youth ang may problema. At hindi rin ang bagong henerasyon ang may problema, Chairman. Kayo po ang may malaking problema sa taong bayan. Napakalaki po ng problema nyo sa taong bayan dahil wala ng tiwala di umano sa inyo ang majority ng Pilipino. Lalong-lalo ang mga OFW sa ginawa nyong halalan at ipinasok nyo, isinaksak nyo sa utak ng Pilipino yung machine na nagkaproblema. Di ba? Pag bumoto ka ng Duterte 10, overvoting, sobra na boto mo, unbelievable. Di po ba? Tapos iba ang lalabas sa resibo, yung kalaban mo, sila. Tapos yun din ang lumabas sa tali. Yun ang lumabas na nanalo, yung lumalabas doon sa sinasabing nakaresibo na. Karamihan na yun ang lumabas. Unbelievable. George, Commissioner, hindi po tangat bobo mga Pilipino. Hindi po. Huwag naman po niyong bastusin at gaguhin ang mga Pilipino. Igalang nyo naman ang binoto. Yung botong nakuha ng party list ng Duterte Youth at ng BH sa bagong henerasyon. Di ba? Party list. Nakakahiya na po. Yan po ba ang gagawin nyo pong, yan po ba ang inyong ipagmamalaki sa mga Pilipino at sa buong mundo? Yung ganyang klaseng pagpapalakad? Kaya nga kinu-question ng BH hindi man lang sila naaabisahan. Walang abiso kung ano ang problema nila. At ito namang Duterte Youth, tumakbo na sila. Pinayagan na sila. Kaya yan, kukwestiyonin pa nila ngayon sa Korte Suprema yung ginawa nyo, pag-aabuso. Isang abuso ito, pang-aabuso ng COMELEC sa party list ng BH at ng Duterte Youth. Nakakaya. Kaya nga po, yun ang nakikita natin komento ko. Kaya ginigipit dahil sa numero. Numero ng boto. Dahil alam naman po natin maraming hindi nakabalik. Lalong-lalo yung mga pumirma. Yung mga pumirma sa impeachment ng Vice President. Marami pong hindi nakabalik dyan. Kaya po ginagawang kaya ng paraan dahil ito po, hindi na po bababa ito sa 4 na boto. Itong BH, saka itong Duterte Youth. Boto po yan para po mapatalsik ang speaker na tinatawag Tambaluslos, mga kabayan. Dahil hindi nila magugustuhan pagka si Pulong Duterte na ang naging speaker ng Kamara. Napakarami pong investigasyon, lalong-lalo po sa Tambaluslos. Kaya po ginagawan po yata nila ng paraan, pati po yung nakikita nila suporta na mga congressman, representative na papasok katulad ng Duterte Youth at ng BH party list? Hinaharang kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, isa kaya itong rason o dahilan? Kaya hindi maproklama? Dahil yung numero, pagpasok sa Kongreso ay boboto para mapatalsik ang isang speaker na tinatawag na Tambaluslos. Ano po sa tingin niyo mga kabayan? Ito po ba'y nagkataon lang na ginawa ng COMELEC o talagang planado na nila ito, mga kababayan? Di po ba? Grabe, no? Grabe talaga. Grabeng humawak na kapangyarihan sila. Ibang klase. Ibang klase. Grabe. Talagang namimili lang po talaga sila. Namimili lang. Ang karamihan pa natin nakikitang pinipili ay yung malalapit po sa mga Duterte. Yun po, napakarami po natin nakitang ganyan. Pati po sa mga vlogger, pagka malapit ka at ikaw ay nasa tama ka, ay binibigyan ka po ng problema ng binagoong ang Pilipinas. Ibang klase. Unbelievable. Lahat po halos yata, mga kababayan. Ayan po mga tambay ang ating komento dito po sa nangyayari po na panggigipit yata di umano sa bagong henerasyon party list at sa Duterte Youth party list mga tambay. May something wrong yata. Mukhang may nangangamoy politika yata mga kabayan. Dahil kaya sa boto na pagpapatalsik sa speaker na Tambaluslos. Kaya maraming salamat po mga kabayan sa mga taga-panood po natin, sa mga tumatangkilik po.
at sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Mga kababayan, ito po si Kingston 123 ng Hong Kong. Sino pa ba? Si Eric Hercio ng Canada. At si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, si Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr. at si Arpel Villacorta. Maraming salamat po sa inyo sa mga biyayang tulong na binibigay niyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At ingat po, maingatan po kayo sa inyong mga paggawa. Thank you po mga kababayan sa mga biyaya po. At syempre po, thank you rin po sa mga nakagusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At yung mga panalangin at dasal po natin mga kababayan, isama po sana natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. At syempre po sa lalong mabilis, sana may makauwi na po sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte na talagang sobra po nilang demolition job, pamumulitika. At syempre po mga tambay, yung pag-iingat din po sa atin. Samahan po natin ang dasal at panalangin na tayo po'y maingatan sa araw-araw na ating mga paggawa. At syempre po, mga tambay, doble ingat din po mga tambay. Mag-ingat po rin po tayo. Kailangan po natin mag-ingat. Muli po mga tambay, thank you po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.